Sa episode ngayong gabi, may dalawang kwento kaming ibabahagi. Dalawang alamat na nananatili sa madidilim na sulok ng Asya, kung saan mas nakakakilabot ang katahimikan kaysa sa sigaw. Ang unay magdadala sa atin sa Timog Korea, sa isang maliit na bayan sa labas lang ng kamay ng Seoul, kung saan isang pamilyang binubuo ng 5 ang naglaho na parang bula, walang babala, walang pamamaalam. Basta nawala. Taglamig noon ng 1992 sa Namyangju, isang tahimik na piraso ng lupain sa laylayan ng syudad. Makapal ang niyebeng bumalot sa lupa, nilunok ang lahat ng tunog, at ginawang malamig, puting labirinto ang bawat kalsada. Sa loob ng isang payak na bahay, nakasindi pa ang mga ilaw, kumikislap pa ang telebisyon, at naghihintay pa ang hapunan sa mesa, hindi man lang nagalaw. Nakapinid ang pinto mula sa loob, nakasara ang mga bintana, at gayon pa man, wala ang pamilya. Nang mag-abiso ang mga kapitbahay sa mga awtoridad, pumasok ang mga investigador sa isang eksenang parang na-freeze sa oras, na para bang bigla na lamang tumayo ang mga nakatira sa gitna ng pagkain at naglakad papunta sa hangin. Ngunit ang pinaka nakakakilabot na detalye ay hindi ang katahimikan o ang kawalan. Ito'y ang mga iginuhit sa dingding, mga kakaibang marka gamit ang uling, mga bilog na binaybay ng mga krus, at walang nakakaalam kung para saan. May mga bulong na iyon daw ay proteksyong shamanik. Ang iba'y sabi markang sektang relihiyoso. Ano man ang totoo, hindi na muling nagbalik ang pamilya. Nagsisimula ang kaso ng Namyangju, hindi sa kaguluhan ng isang krimen, kundi sa katahimikan ng isang karaniwang gabing taglamig. Ang pamilyang nasa sentro ng kwentong ito'y nakatira sa payak na 2 palapag na bahay sa gilid ng bayan. Uri ng bahay na halos nilalamon ng mga bukid at gubat sa paligid, kung saan naiipon ang niyebe laban sa mga dingding, at may matalas na amoy ng pino at usok mula sa malalayong tsimenea ang hangin sa gabi. Doon nanirahan ang pamilyang 5, ama, ina, 2 anak, at ang ina ng ama na matanda na. Hindi sila mayaman at wala rin namang kakaiba sa kanila. Inilarawan sila ng mga kapitbahay bilang magagalang, tahimik, at hindi palalabas. Ngunit may isang bagay sa bahay na iyon na mula sa pagiging ordinaryo'y unti-unting naging nakatatakot. Sa mga linggo bago sila mawala, sinabing nag-iba ang ikinilos ng pamilya. Tumigil daw ang ama sa pagpasok sa regular na trabaho niya sa Seoul, at mas madalas nang nasa bahay. Ang mga bata na dati-rati nakikitang naglalaro sa bakuran pagkagaling sa paaralan ay hindi na nakikita. At sa gabi, mas matagal nakasisindi ang mga bintana. May mga aninong gumagalaw sa loob kahit tulog na ang buong bayan. May ilan na nagkwento na nakarinig daw sila ng mahinang pag-awit o pagbulong na dinadala ng malamig na hangin mula sa direksyon ng bahay, bagamat walang makapagsabi ng tiyak. Mismong kapaligiran ang lalo pang nagdagdag ng pangamba. Ang Namyangju noong unang bahagi ng dekada 90 ay hindi pa ang masiglang suburbanong ekstensyon ng Seoul. Noon, mas tahimik, hindi pa masyadong na-develop, mga sakahan ng malawak, at ang mga bahay ay nagkakalayo. Sa gabi, mabilis na nalilimas ang mga kalsada, at ganoon kabuo ang katahimikan na kahit kaluskos ng bisagra ng tarangkahan ay umaalingaw-ngaw. Sa lahat ng paraan, ito ang perpektong lugar para sa isang bagay na basta na lamang maglaho. Ang dapat sana'y simpleng layunin ng gabing iyon para sa pamilya. Maghapunan, magpainit laban sa lamig, marahil manood ng telebisyon ng tahimik. Naihanda nila ang mesa, nailuto ang hapunan, at nakabukas ang TV sa sulok ng sala. Nandoon ang lahat ng palatandaan ng rutina.
Ngunit nang pumasok ang mga investigador pagkalipas ng ilang araw, ang mga ruting iyon ay nakapako, para bang may di nakikitang kamay na pumindot sa pause. Ang mga plato'y may lamang kalahati. Ang mga upuang nakahila na para bang may nakaupo lang kanina. Kumakabog ang orasan sa pader. Walang pakialam sa nangyari. Mabigat ang pakiramdam sa loob kahit walang maipaliwanag kung bakit. Nagulat ang mga pulis ng kakaibang bigat ng hangin na tila ang mismong mga silid ay nakahinto sa paghinga at saka naroon ang mga dingding. Mga markang uling na itim sa palitada. Hindi pantay na mga bilog na tinuhog ng krus. Inuulit ng paulit-ulit na parang panalangin o babala. Ang ilan ay mukhang minadali, ang iba'y sinadya at maingat. Sinumang gumawa nito ay ginugol ang oras sa pagmamarka ng maraming silid na para bang walang iisang harang ang sasapat. Pagsapit ng balita sa kapitbahayan, nanahan na ang takot. May mga nagbulong na sumapi raw ang pamilya sa isang sektang naghihintay sa katapusan ng mundo. Ang iba na may naniniwalang sumubok sila ng ritual na panangga laban sa isang bagay na kinatatakutan nilang dumarating. May madasalin namang nagsabing hindi normal na kamay ang gumawa ng ganoong mga marka. Pinaiwan sa loob ang mga bata. Mas maagang nilalak ang mga pinto. At kapag humuhuni ang hangin sa niyebe sa gabi, napapatingin ang mga tao sa bakanting bahay at nagtatanong kung tunay bang nawala na ang pamilya o naroon pa rin, hindi lang nakikita. At dito nananatili ang kwento, nakabitin sa nagyelong sandali ng 1992. Isinang pinto. Hindi nahain ang hapunan na walang pamilya at mga markang walang nakapagpaliwanag. Isang lugar kung saan mas bumibigat ang katahimikan habang mas matagal kang nakikinig na para bang naghihintay ang mga dingding na magsalita. Ang unang komplikasyon sa pagkawala sa Namyangju ay hindi lumitaw sa anyo ng dramatikong tuklas sa crime scene, kundi sa tahimik na pagkalas-kalas ng maliliit at nakakabagabag na detalyeng ayaw magpaliwanag. Nagsimula ito nang mapansin ng kapitbahay na madilim ang bahay isang umaga, lampas na sa oras na kadalasang gising na ang pamilya. Ang niyebe sa harap ng pinto ay hindi nasira, walang bakas ng paa palabas, walang senyales na pumasok o lumabas ang mga bata papuntang eskwela. Sa una, parang normal lang, baka umalis, nang hindi nagsabi. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, iisa ang larawan. Walang ilaw, maliban sa kumikidlap na TV. Walang boses, walang galaw sa loob. Para bang pigil ang hininga ng bahay. Unang tanong, ang sumulpot ng puwersahang buksan ng pulis ang pinto. Nakalapat ang trangka mula sa loob. Isang simpleng kahoy na hindi mo maisasara kapag lumabas ka na. Ang mga bintana, sarado, at hindi na pinsala ang mga kandado. At gayon paman, wala ang pamilya. Napansing tila, hindi nagalaw ang lahat, na parang ipinagpatuloy lamang ang buhay sa gitna ng hakbang. May mga sipit na nakapatong sa mangkok, nanigas na ang kanin sa paglipas ng oras. Ang sabaw ay tumigas at namuo, nakasalang pa sa gitna ng mesa. Sa background, bahagyang umuugong ang TV. Ang signal ay nag-aalon-alon sa static. Sapat na sanang katakutan iyon. Ngunit heto pa ang mga marka. Ang mga simbolo sa dingding ay parang batang iginuhit, ngunit may nakatagong pananakot. Mga bilog na inuulit-ulit sa uling. Bawat isa ay tinuhog ng pahabang krus. May mga umaabot sa matataas na bahagi ng pader. May mga nakayuko malapit sa sahig. Nandoon sa sala, mga kwarto, pati kusina. Unay inakala ng pulis na gawa ng mga bata. Mga doodle sa oras ng pagkabagot. Ngunit ang dami ay nagsabing iba ang kwento. May gumugol ng panahon, sinadya at pinagdaanan ang buong bahay. Para bang naghahanda laban sa isang di nakikitang bagay. Tinipon ang mga testimonya ng kapitbahay,
at lalo lang lumalim ang hiwaga. May isang ginang na nagsabing nakakita siya ng mahihinang kislap ng ilaw sa likod ng kurtina ng 10 oras. Mga aninong naglalakad-lakad kahit tulog na ang lahat. Isang lalaki ang nanumpa na nakarinig siya ng mga mumunting boses, mahihinang bulong, na sumasabay sa lamig ng hangin. Ngunit di niya mawari ang mga salita. May nagsabing panalangin, may nagsabing pag-awit, ang iba'y bulong na parang hikbi. Ang unang komplikasyon, kung gayon, ay hindi lamang ang pagkawala. Ito'y ang dumaraming pakiramdam na anuman ang nangyari sa loob ng bahay. Nag-iwan niyon hindi lang ng kawalan, kundi ng presensya. Isang bakas na nadarama ng mga buhay, ngunit hindi maipaliwanag. Lalong dumagdag sa pangamba ang kalagayan ng mga gamit ng pamilya. Nakasabit pa ang mga coat sa tabi ng pinto. Maayos na nakahilera ang mga sapatos sa estante. Hindi ginalaw ang mga ID, pitaka at pera. Maging ang mga kama sa itaas ay nakahanda na parang may matutulog. Para bang hindi sila kusang umalis, kundi hinugot bigla sa buhay nila. Walang paghahanda, walang pagtakas. Nabag-abag ang mga investigador at sinimulang isa-isahin ang mga posibilidad. Dinukot ba sila? Kung oo, paano nakapasok ang kung sino man ng walang bakas? Walang puwersahang pasok, walang yapak sa niyebe, walang sirang kandado. Sila ba'y nagsapelikula ng sariling pagkawala? Kung ganoon, bakit iniwan ang pagkain, ang mga gamit, nakabukas ang ilaw at TV? At nariyan palagi ang tanong sa mga simbolo. Isang batang pulis ang nakapansin na wari kahawig ng ilang lumang diagram na pananggalang sa tradisyong shamanic, bagamat mas magaspang at desperado ang anyo. Sa kasaysayan ng Korea, ang mga shaman ay gumuguhit ng mga bilog na may tarangkang linya upang hadlangan ang masasamang espiritu, itali ang negatibong enerhiya, o ikulong ang isang bagay na hindi dapat makalabas. Kung ang pamilya nga ang gumuhit ng mga marka, anong sinusubukan nilang pigilin? Mas nakakatakot, ano ang sinusubukan nilang ikulong sa loob? Ang posibilidad na iyon ang lalong nakagulantang sa pulis. May ilan na naging ayaw ng magtagal sa bahay. Isang opisyal ang umaming habang sinusuyod niya ang itaas. Tumindig ang balahibo sa batok na parang may matang hindi nakikita na sumusunod. Isa pa ang nanumpa na nakasinghot siya ng amoy siga kahit walang apoy. Maliit, halos balewalang detalye. Ngunit unti-unting bumubuo ng pakiramdam na may hindi nahahawakang bagay na nananatili sa pagitan ng mga dingding. Samantala, nagkakagulo ang mga tao sa bayan. Kumalat ang tsismis na nasangkot ang pamilya sa isang lihim na sekta. Sa unang bahagi ng dekada 90 sa Timog Korea, marami ang mga fringe cult na nangakong kaligtasan o babala ng wakas ng mundo. May bulong na nakita ang ama na may kausap na di kilalang tao. Mga lalaking itim ang coat, mga babaeng may belo, na hindi na muling nagbalik sa kapitbahayan. Totoo man o gawa-gawa ng takot, walang makapagsabi. Ngunit kahina-hinala ang tiempo, kaya't iniiwasan ng mga lokal ang bahay. Pinagbabawalan ang mga bata na lumapit. Ang ilan, tumatawid ng kalsada kaysa madaanan ang tarangkahan nito. Mula sa isang kakaibang pagkawala, lumalalim ito sa isang mas madilim. Isang bahay na dapat ay bakante, ngunit hindi ramdam na bakante. Mga markang sumisigaw ng pagkadesperado. Mga salaysay ng boses at kumikislap na ilaw. At palagi ang kawalan ng lohikal na paliwanag. Ang unang komplikasyon sa kwentong ito ay hindi lamang ang pagkawala ng isang pamilya, kundi ang bawat detalyeng naiwan ay tumuturo palayo sa sagot ng tao, papunta sa kung ano paman. Isang bagay na hindi mo maililista ng maayos sa police report. Isang bagay na nagpaingat sa mga investigador sa pagtawid ng mga pintuan at nagpausal ng dasal sa mga kapitbahay
kapag napapadaan. Isang pahiwatig na ang pagkawala ay hindi katapusan ng kwento, kundi simula ng isang haunting na hinding-hindi malilimutan ng Namyangju. Ang mga sumunod na araw matapos matuklasan ang bakanting bahay ay lalo lamang nagdulot ng pakiramdam na may hindi likas na naganap. Sa halip na magbigay liwanag, lalong nagpalabo ang investigasyon. Dapat sana'y simpleng kaso ng nawawalang pamilya, ngunit mabilis itong naging isang bagay na ayaw banggitin ng kahit sino. Ang ikalawang kakaibang pangyayari ay nangyari makalipas ang 1 linggo mula sa unang pagsalakay. May lalaking naglalakad sa pampang ng nagyalong ilog kasama ang aso at nagsabing may nakita siyang 5 figura na nakatayo sa gilid ng tubig sa maputlang liwanag ng bukang liwayway. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, nakapila at nakaharap sa ilog. Nang sumigaw siya, inakalang mangingisda, dahan-dahan silang lumingon. Ngunit bago luminaw ang kanyang paningin, kumapal ang umagang hamog at nilamon ang lahat. Nang luminaw, wala na sila. Umuwi siyang nanginginig, kumbinsidong ang nawawalang pamilya ang kanyang nasilayan. Naipit sa pagitan ng mga mundo. Tinawanan ng pulis ang kanyang kwento. Ngunit naniwala ang mga taga-bayan. Hindi nawala ang pamilya. Narito pa rin. Ngunit sa paraang wala pang nakauunawa. Sa loob ng bahay, may natuklasan ng mga investigador na hindi napansin dati. Nakasingit sa likod ng maluwag na panel sa master bedroom ang isang kwaderno. Puno ng pasuray na sulat kamay ang mga pahina, mga guhit na minsan nagiging linya at hugis sa halip na salita. Sa pagitan ng mga wala sa saysay, may mga pira-pirasong pangungusap na nagpapatindig balahibo. Dumarating sila sa gabi. May mga boses sa dingding. Hindi sapat ang mga bilog. At isang pangungusap na paulit-ulit sa dulo. Huwag tayong lalabas ng sabay. Wala itong sagot. Puro tanong. Sino ang sila? Bakit hindi sapat ang mga bilog? At bakit sigurado silang hindi pwedeng sabay-sabay lumabas? Isang kontrabidang tauhan ang dumating sa anyo ng lokal na shaman. Isang matandang babaeng iginagalang ngunit bihirang banggitin sa mga tagalabas. Nang tanungin tungkol sa mga marka, umiling siya at tumangging pumasok sa bahay. Sa halip, binalaan niya ang mga pulis na hindi basta-basta iginuguhit ang ganoong mga simbolo para iyong panggapos, panali. Aniya, may desperado sa bahay na iyon na sinusubukang itali ang isang bagay. Nang kulitin, hindi na siya nagdetalye. Sinabing, pag-istorbo sa balanse ang magpapalala sa lahat. Ikinagalit iyon ng hepi ng investigasyon at tinawag na pamahiin. Ngunit nanatili ang babala, nagpasiklab ng tatsismis at nagpaligalig kahit sa pinakaskeptikong opisyal. Kasabay nito, nag-iba ang asal ng mga tagabayan sa mga investigador. May ilan na nakiusap na isara na lang ang bahay at huwag gambalain. May iba na binalaan silang huwag pag-usapan ito sa gabi, na para bang ang pagbanggit sa pamilya, pagkadilim ay pag-anyaya. May iilan na simula ng pasukin ng pulis ang bahay, nakaranas daw ng kakaiba. Mga pintong kumakalampag kahit walang hangin, mga asong tumatahol sa bakanting kalye, at mga panaginip na nakatayo, ang nawawalang pamilya sa paanan ng kanilang kama, tahimik at nakatingin. Patong-patong ang tensyon, ngunit walang sagot. Sa kanilang pagbabalik para sa ikalawang inspeksyon, may nakapangingilabot na nakita. May ilang bilog sa dingding na mukhang mas bago, mas matingkad. Parang may nagredraw. Gayong nakasiguro ang bahay at walang senyalis na may pumasok mula pa noong una. May isang opisyal na nagbiro na baka dampi ng halumigmig o mantsa ng usok lamang yon. Ngunit walang naniwala. Nagbanggaan ang mga puwersa, mga pulis na mapagduda, mga mamamayang takot, at ang malabong babala ng shaman. May nagsasabing
Ininsayo lamang ng pamilya ang lahat, tumakas upang makaiwas sa utang o kaaway. May nagbulong tungkol sa pagsapi, espiritu o sekta. Bawat teorya ay may butas. At sa bawat pagtatangkang buuin ang palaisipan, may panibagong nga kakaibang bakas na sumusulpot at lalo pang itinutulak ang kwento palayo sa rason. Sa puntong ito, parabang naging tauhan na ang bahay mismo. May nanunumpang ang mga bintana nito'y nagbabalik ng refleksyong higit pa sa niebe sa labas. Sa gabi, may mga driver na nagsasabing may mahihinang anino sa likod ng kortina kahit putol na ang kuryente. Paminsan-minsan may naamoy na sunog na kahoy mula sa loob kahit walang nasunog. Isang gabi, ang pulis na unang nagbukas ng pinto ay nagbangon mula sa isang panaginip na sobrang tindi. Nakaupo siya sa mesa ng pamilya. Mainit pa ang mga mangkok. Humuhuni ang TV. Isa-isa, may pumasok at naupo sa tapat niya. Malalabong mukha, hindi gumagalaw ang bibig. Ngunit sa isip niya, narinig niya ang parehong mga salitang nasa kwaderno. Huwag tayong lalabas ng sabay. Nagising siyang basang-basa sa pawis. Masakit ang lalamunan na parang buong gabi siyang bumubulong. Umabot na sa yugto kung saan hindi na kayang saklawin ng ordinaryo ang nangyayari. Mula sa simpleng kasong nawawala, naging labirinto ito ng mga engkwentro, kakatwang sulat, at babalang nakakapanginig. Oo, nawala ang pamilya. Ngunit ang mga bakas na iniwan nila ay parang dumarami at tinatabingan ang buong bayan ng pangamba. Wala pa ring sagot. Tanging mga katahimikan, mga simbolo, at mga aninong tila kumakapal bawat gabing lumilipas. Ang kasukdulan ng kaso ng Namyang Ju ay dumating sa isang tila ordinaryong follow-up inspection. Makalipas ang mga linggo, nakaselyo pa rin ang bahay at binabantayan. Kahit nananatili ang ligalig sa komunidad. Patuloy ang mga ulat, mga mumunting boses, mga batang nakaririnig ng anino sa bintana. Pati alagang asong ayaw lumapit sa tarangkahan. Ngunit iginigiit ng hepe na histerya lamang iyon. Nawala ang pamilya? Oo, ngunit mahahanap din. Iyon ang opisyal na linya. Isang abong hapon, bumalik ang maliit na grupo ng pulis sa bahay upang muling ikatalogo ang ebidensya. Mabigat ang langit bago ang bagyo. Malamig ang hangin. Pagpasok pa lamang, may nakaamoy na kakaiba. Hindi bulok o agnas, kundi matapang na amoy ng sunog na uling at basang lupa. Pinili nilang huwag intindihin. Nagkalat sa mga silid, kinunan muli ng larawan ang mga simbolo at muling binuklat ang mga pahina ng kwaderno. At saka tumunog iyon. Isang mahinahong gasgas, parang tisa sa palitada. Nagmumula sa ikalawang palapag. Napatigil ang grupo. Alam nilang nakapinid ang bahay, walang intruder. Dahan-dahan silang umakyat, nakalabas ang armas. Ang tumambad ay hindi nila malilimutan. Sa master bedroom, may isang sariwang simbolo sa dingding. Itinim, basa pa ang alikabok ng uling. Para bang katatapos lang iguhit. Walang pumasok doon mula noong unang inspeksyon, ngunit naroon ang bilog at krus. Matalas ang mga gilid, eksakto ang mga linya. May isang opisyal na nanumpang nakita niyang gumuhit ang huling guhit ang krus. Habang pumapasok sila, na parang kamay na di nakikita ang humahagod. Sumakal ang katahimikan. Bago pa man may makapagsalita, may tumama na namang tunog, isang ritmikong katok mula sa sulok ng kwarto. Lumingon sila sa aparador, saradong kahoy na pinto. Bumilis ang katok, tila kamaong kumakabog. Hinila ng hepe ang pinto. Walang laman, mga coat at sapatos lang. Ngunit nagpapatuloy ang katok, mas malakas, na para bang nagmumula mismo sa loob ng pader. Umatras ang mga lalaki, dumidikit ang bigat ng bahay sa kanila. May isa na halos manginig na bulong, na dapat na silang umalis. Isa pa, pilit na kalmado. Ang umusal na
Baka may okultong kinasangkutan ang pamilya at may napakawalan sila rito. Pinagalitan sila ng hepe, ngunit namumutla rin siya. Mabilis ang sulyap sa mga sulok. Sa ibaba, biglang umilaw ang TV. Walang humawak at matagal nang patay ang kuryente. Ngunit kumislap ang screen sa dilim, hindi static ngayon, kundi itim na frame na pinupunit ng mahihinang puting guhit, pumipintig. Parang mga simbolo sa dingding, gumuguhit at umuulit. May nanumpang ang mga guhit ay nagbabago kapag tinititigan, nagiging mga salitang agad namang naglalaho. At walang pasintabi, sabay-sabay bumagsak ang lahat ng pinto sa bahay. Umalingaw-ngaw ang dagundong, yumanig ang mga pader, nangatal ang mga pinggan sa napabayaang mesa. Nagkagulo ang grupo, nagtatakbo pababa. Ngunit ayaw bumukas ang pinto. Nakakandado ang trangka na parang ipinako. Sa likod nila, dumidilim ang mga marka, parang may tinta na kumakatas mula sa loob ng dingding. Kusang bumuklat ang kwaderno sa mesa. Mabilis ang paglipat ng mga pahina hanggang tumigil sa paulit-ulit na pangungusap. Huwag tayong lalabas ng sabay. At sa kanila, narinig mga boses. Hindi malakas, hindi malinaw. Ngunit patong-patong na bulong na pumupuno sa bawat sulok. Mababang lalaki, matataas na babae, mga tinigbata. Sabay-sabay at nagkakapatong hanggang maging kaguluhan. May ilan sa mga pulis ang tinakpan ng tainga. Ang iba'y sumigaw, ngunit lalo pang lumakas ang mga boses hanggang may isang pangungusap na lumutang sa lahat. Manatili kayo sa amin. Pumintig ang ilaw. Biglang lamig ng hangin. Nakikita nila ang sariling hininga. At sa iglap, nanumpa ang bawat isa na may mga figurang nasa silid kasama nila. Malalabong aninong nakatayo sa gilid ng mga pader. Lampas lang sa maaninag. 5. Isang ama, isang ina, 2 bata, isang matandang babae. Tahimik na nakatingin, nakatago ang mga mukha, ngunit di matatanggi ang presensya. Nanginginig, iniutos ng hepe na lumabas. Pinwersa nila ang pinto hanggang bumuka at sumalpok sa yelong hangin sa labas. Paglagpas ng tarangkahan, tumigil ang mga bulong. Namatay ang TV. Huminto ang katok. Nanahimik muli ang bahay na parabang wala lang nangyari. Iyon ang rurok, ang banggaan na hindi nila inasahan. Ang sandaling nabura ang linya sa pagitan ng investigasyon at paghunt. Umalis ang mga lalaki na nanginginig. Ang ilan ay tumangging bumalik kailanman. At bagamat hindi kailanman na itala sa opisyal na report, dala-dala ito ng mga nakasaksi. Lahat sila'y may iisang tanong. Saan sila nakatayo noon? Sa bahay bang iniwan ng nawawalang pamilya o sa bilangguang patuloy na humahawak sa kanila, hindi nakikita at humihingi ng kasama magpakailanman? Sumunod na mga araw ay napuno ng katahimikan. Opisyal, payak ang ulat, tinanggal ang anumang tunog ng kababalaghan. Tinukoy ang pagkawala ng 5 miyembro, ang nakapinid na bahay, at ang mga kakaibang marka sa pader. Wala nang iba. Walang binanggit na TV na nagbukas kahit patay ang kuryente. Walang banggit sa mga bulong, sa katok, sa mga aninong nasa gilid ng paningin. Nanatili lamang ang mga detalye sa alaala ng mga opisyal na naroon. At bihira nila itong ikwento, kahit sa pamilya. Sa ilalim ng katahimikan, unti-unting nabuo ang isang paliwanag. Ang matandang shaman, yung tumangging pumasok, ang nagbigay ng pinakamalinaw, bagamat pinakanakakakilabot na pagsagot. Nang dalawin siya ng isang pulis, sinabi niyang ang mga simbolo ay hindi eksaktong proteksyon. Iyon ay mga panali, mga bilog na may krus upang ikulong ang isang bagay. Pigilan itong makaalpas. Sa mga lumang gawi, ginagamit ang ganoon, hindi lamang upang itaboy, kundi upang ibilanggo ang espiritu. Itali ito sa isang lugar upang di makapanakit sa labas. Itinanong ng pulis ang malinaw na tanong. Kung pinipigil nila ang isang bagay,
Ano ang kasama nilang naninirahan? Ang sagot ng shaman ay binaligtad ang lahat. Maaaring hindi nila pinoprotektahan ang kanilang sarili laban sa bagay sa labas. Maaaring sinusubukan nilang itali ang nasa loob. At kung totoo yon, nakatatakot ang implikasyon. Ang nakakulong sa bahay ay hindi malalanghap mula sa gubat o ilog, nakaugnay mismo sa pamilya. Maaaring may nagdala. Maaaring may naging ganoon. Biglang nagkabigat ang mga piraso sa kwaderno. Dumarating sila sa gabi. Hindi sapat ang mga bilog. Huwag tayong lalabas ng sabay. Paano kung hindi ito paranoia, kundi babala? Marahil naniniwala ang pamilya na kapag sabay-sabay silang lumabas, susunod ang kung anuman iyon, maglalaya sa labas. Kaya ang solusyon, manatili, iguhit ang mga bilog, itali ito, hanggang may pumalya. Ipinaliwanag nito ang mga detalyeng bumabagabag. Bakit hindi nahawakan ang pagkain? Parang naabala. Bakit hindi hinakot ang mga gamit? Parang walang planong umalis. Bakit buong bahay ang may marka? Hindi lang pasukan, kundi pati mga pader. Hindi ito kalat. Isa itong ritual ng paglalagyan. Ngunit kung nagtagumpay sila, bakit wala na sila? Dito, kumupas ang katiyakan. Hindi permanente ang mga panali. Maaaring kumayod mula sa loob ang kung anuman ang nakakulong. Kapag nanghina ang pamilya o naputol ang ritual, babagsak ang balanse. Marahil kaya inuulit ang huwag tayong lalabas ng sabay. Maaring sinubukan nilang tumakas paisa-isa upang hindi masundan. O marahil kinuha silang sabay-sabay. Binura sa paraang hindi maipaliwanag. Pinakakilabot. Walang bangkay na natagpuan. Hindi sa gubat, hindi sa ilog, hindi sa Seoul. Kahit saan. Para bang nilamon sila ng bahay mismo. Isinipsip sa mga dingding na sila rin ang minarkahan. Muling binalikan ng mga opisyal ang naranasan nila. Ang mga bulong na patong-patong. Ang 5 malalabong figura. Paano kung hindi iyon mga karaniwang espiritu? Paano kung ang pamilya mismo, nahulog sa pitagang sila rin ang naglatak at di makalisan kahit patay? Lalong dumilim ang larawan. Hindi lamang lugar ng pagkawala ang bahay. Isa itong bilangguan, itinayo at sinilyuhan ng mga nakatira. At nang pumasok ang pulis, hindi nila ginambala lamang ang crime scene. Pumasok sila sa kulungang may laman. Bahagyang resolusyon, hindi nawala sa alam nating paraan ang pamilya. Hindi sila tumakas, hindi dinukot sa karaniwang paraan. Hindi basta lumakad sa nyebe at nawala. Naroon pa rin sila, nakagapos sa lugar na sinikap nilang kontrolin. Iyon ang sinasabi ng mga marka, ng kwaderno, ng mga boses. Ang pagkawala ay hindi kawalan. Isa itong transformasyon. At kahit may ganyang balangkas, na natiling nakatago ang buong katotohanan. Walang makapagsabi kung ano ang talaga ang nakakulong o bakit pinili ng pamilya na harapin ito mag-isa. Walang makapagsabi kung ano ang tunay na nangyari sa huling oras habang lumalamig ang pagkain at kumikislap ang TV laban sa niebe. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi basta nawala ang pamilyang Namyangju. Nag-iwan sila ng babala. Iginuhit sa mga dingding at ibinulong sa mga taon. Ang panganib ay hindi sa labas, nasa loob. At marahil, naroon na noon pa. Matapos ang madilim na paliwanag ng shaman, tahimik na iniwan ang bahay. Sinilyuhan ng pulis. Walang opisyal na pahayag ng pagsasara. Mananatiling bukas ang kaso. Teknikal na hindi nalutas. Ngunit walang panibagong investigasyon. Nagpalit ang mga panahon. Natunaw ang niebe. Nanatiling nakatayo ang bahay. Madidilim ang bintana. Nakabakat pa rin ang mga itim na marka. Iniiwasan ito ng mga lokal. Nagpapaligsahan ang mga bata na dumaan sa tarangkahan. Ngunit walang nagtatagal. May ilan na nagsasabing kumikislap pa raw ang mga bintana sa gabi kahit patay ang kuryente.
May naririnig daw na mahinang gasgas mula sa loob, parang uling sa palitada, na para bang may patuloy na gumuguhit ng mga simbolo. Ang pinakanakakabagabag ay nangyari makalipas ang ilang taon. May bagong pamilyang interesadong bilhin ang bahay. Binalaan sila ng mga opisyal, ngunit hindi natinag. Nagbayad ng cash. Ilang linggo, nakasarado ang kortina at muling umusok ang tsimenea. Akala ng lahat, nagbalik ang buhay. Ngunit nagsimulang bumalik ang mga bulong. May boses sa gabi. Nagkikislapang ilaw sa di makatuwirang oras. At gaya ng dati, walang nakakakita sa mga nakatira sa labas. Isang umaga, muling dumilim ang bahay. Tumigil ang usok. Nakapinid ang tarangkahan. Nang maglakas loob ang mga kapitbahay, natagpuan nila ang bahay na gaya noon. May hapunan sa mesa, nakahila ang silya, hindi nagalaw ang mga gamit. At sa mga dingding, may mga bagong simbolong iginuhit, sariwa, nakapatong sa luma. Mga bilog na may krus, mas magulo, mas desperado. Tumangging buksan muli ng pulis ang kaso. Tumigil sa pagbanggit ang mga tao. At nananatili ang bahay sa Namyangju. Bulag ang mga bintana, tahimik ang mga silid. Ngunit minsan-minsan, may nagdaraan at nanunumpang may 5 malalabong figurang nakatanaw mula sa salamin. Sila ba ang unang pamilya, ang ikalawa, o pareho? Magkakasamang nakagapos ngayon sa isang lugar na walang naglalakas loob pasukin. Nakakatindig balahibo na ang kwento ng pamilyang Namyangju. Ngunit hindi iyon ang kaisa-isang pagkakataon na buong sambahayan ang nilamon ng mas madilim kaysa paliwanag. Sa buong Asya, inuulit ang mga ganitong pagkawala at trahedya. Hindi lamang sa krimen o misteryo, kundi sa mga bulong ng ritual, sekta, at puwersang hindi isinusulat sa ulat ng pulis. Mula sa nawawalang pamilya sa Korea, lilipat tayo sa Pilipinas, kung saan ang kapalaran ng isa pang pamilya ang naging sentro ng hilakbot at sabuatan. Sinimulan bilang mabagsik na kaso ng pagpatay, ngunit tumalikod tungo sa mas kakaiba. Mga bulong ng sakripisyo, aninong sekta, at bakas na dumungis sa Cebu hanggang Manila ngayon. Ito ang ibang bersyon ng trahedyang Tiong. Hindi nagsimula sa misteryo ang trahedyang Tiong. Nagsimula ito sa karaniwang tibok ng buhay sa Cebu noong huling bahagi ng dekada 90. Hindi nakatago ang mga Tiong. Kilala sa lungsod, iginagalang may koneksyong umaabot sa gobyerno at negosyo. Sa maraming mata, karaniwang pamilyang gitnang uri, nagpapalaki ng anak, kumakayod, nakikisabay sa abalang buhay ng Cebu City habang papalapit ang bagong milenyo. Ngunit sa ilalim umano nito, may mas malalalim na tali. Ugnay sa mga underground na sekta, pakikipagkaibigan sa mga taong gumagalaw sa espiritual na anino. Nasa puso ng kwento, ang magkapatid na Marijoy at Jacqueline. Matalino, masigla, laging nakikita sa syudad, nagsischool, nagmumol, nakikipagkita sa kaibigan. Karaniwang kabataan, sumasabay sa uso, nakikinig sa tugtugan, sabik sa kasarinlan. Ngunit kahit ang kanilang normal na buhay ay may aninong nakapaligid, tumataas ang krimen. Marami ang dinudukot at puno ang balita ng karahasan ng mga gang. Nagbabala ang mga magulang na huwag maglakad mag-isa sa gabi. Mas malalim pa, mga kwentong tungkol sa inabandunang minahan, mga pulong ng sekta, sa dilim sa labas lamang ng lungsod. Ang Cebu ay lugar ng mga kontradiksyon. Sa gitna, makinang na malls, makasaysayang simbahan, at walang patid na ingay ng jeepney at trapiko. Ngunit lumayo ng kaunti at humahantong ito sa industrial na guho, mga damuhang lote, at mahahabang kalsadang halos hindi inaabot ng ilaw. Doon sa hanggahang iyon, kung saan humahaplos ang ordinaryo sa isang bagay na di tao, nagsambulat ang trahedya. Sa mga gabing Hulyo ng 1997, inaasahang uuwi ang magkapatid, gaya ng dati. Walang espesyal, aral, gawain, ruting kabataan.
Dapat bubuksan nila ang pinto at babalik sa seguridad ng tahanan. Ngunit hindi na muli bumukas ang pinto. Umusad ang oras sa pag-aalala, ang mga araw sa pangamba. Nang makita kalaunan ang kanilang mga bangkay malapit sa inabandunang quarry, tila sugat na bumuka ang Cebu. Ngunit dito, nagsimulang tumagilid ang konteksto. Ang opisyal na salaysay, dukot, panghahalay, pagpaslang ay sapat ng kakilakilabot. Ngunit simula ng ilathala ang balita, sumulpot ang mga alternatibong bersyon. Matagal nang may masamang reputasyon ang pinangyarihan. Ang quarry, anila, ay larangan ng okultong pagtitipon. May nakitang kislap ng ilaw sa gabi. Mga aninong nakabalabal na tahimik na naglalakad sa mga daan ng quarry. May nanumpang may ritual na inialay ang hayop. Minsan tao, doon, malayo sa mata ng batas. At sumunod ang mga tanong tungkol sa mismong pamilya. Gaano kalalim ang alam ng mga tiyong? Gaano kalalim ang tali nila sa mga lihim na espiritual na lubon? May ilan na nagsabing ang kanilang prominence ay hindi lamang yaman at koneksyon, kundi isang mas luma, mas esoterikong pinanggagalingan. Na ang pagkamatay ng mga anak ay hindi random na karahasan, kundi sakripisyo na may nagtakda ng halagang dapat bayaran. Magmula rito, hindi na kayang ipaliwanag ng batas lamang ang kwento. Hindi na lamang biktima ang magkapatid, kundi mga figurang kinaladkad sa salaysay na pinaghiwa ang guhit ng legal na kaso at ritual na naratibo. Isang pamilya na minarkahan ng dinakikitang puwersa. Kaya't ayan ang entablado. Isang syudad na magkatabi ang araw-araw na buhay at aninong pagtitipon. Pamilyang iginagalang ngunit binalot ng lihim. Dalawang dalaga na ang ordinaryong araw ay naging pintuan sa isa sa pinakamadilim at pinakakontrobersyal na trahedya sa Pilipinas. Hindi na mangingimi ang kaso, hindi dahil sa desisyon ng hukuman, kundi dahil sa paniniwalang may isang mas malaki, mas kakaiba, at mas masamang bagay ang kumubkob sa kanila. Ang unang komplikasyon ay hindi mula sa korte o dyaryo. Mula ito sa mga bulong na sumiklab agad nang matagpuan ang mga bangkay sa tabi ng quarry. Simple ang opisyal na bersiyon, ngunit sa gilid ng lungsod, sa tahimik na kalsada kung saan umiihip ang kwento na hindi kayang ilathala. Hindi tugma ang detalye. May mas madilim na nakadikit. Unang pangyayari, ang quarry mismo. Sa pagpasok ng mga investigador at tagabayan, hindi lamang ang dahas ang bumungad, kundi ang atmosfera. Matagal nang inabandona ang quarry. Matatarik ang pader. Baku-bako ang sahig. Ngunit may bakas ng tunaw na kandila sa mga bato. Mga bakas ng sunog na wax na parang alay. May mga bugbog na parte ng lupa na tila paulit-ulit na tinatapakan. Mga bilog na tipunan. Lalong kinilabutan ang mga lokal. Matagal na raw ginagamit ang lugar para sa mga ritual bago pa ang pagkamatay. Walang gustong magtagal sa gabi. Maging veteranong investigador. Naasiwa sa mga aninong humahaba at sa katahimikang kumakalansing sa sariling hakbang. Sumunod na hadlang, ang mismong pamilya ang napunta sa usapan. Sa halip na purong pakikiramay, may mga tanong. Bakit ang pamilyang ito? Bakit ang mga anak? Bakit dito? May nagturo sa ama, makapangyarihan ang kakilala. May nagbubulong tungkol sa ina, na minsang dumalo umano sa isang espiritual na pangkat. Hindi ito paratang ng pagkakasala sa krimen, kundi ng mas masaklap, kalapitan o pakikialam sa puwersang may hinihinging kabayaran. At naroon ang unang babala. Isang lalaki mula sa kalapit barangay ang nagsabi na may nakita siya noong gabing bago na wala ang magkapatid. Isang prosesyon ng mga figurang tahimik na naglalakad sa likod na daan malapit sa quarry. Wala silang ilaw, ngunit nakita niyang kumikislap ang tila metal sa kamay, baka mga patalim.
Hindi nila kumalansing ang mga hakbang. Nag-atubili siyang magsabi hanggang sa pumasok ang trahedya sa kanyang alaala. Nang lumabas siya, may iba ring sumang-ayon. May kislap ng ilaw daw sa quarry sa mga gabing nauna sa krimen. Ang ilan nagsabing parol, ang iba'y apoy na walang usok. Itinabi ito ng autoridad, tutok sa mga maaring pangalanan at kasuhan. Ngunit para sa mga malapit sa quarry, malinaw ang babala. Matagal nang may ginagawa doon na hindi dapat gambalain. Ang kasong Jiyong ang unang sumabog sa balita. Lalong lumalim ang komplikasyon ng may mga personal na gamit ng magkapatid na hindi na natagpuan. Alahas, sapatos, maging piraso ng damit. Naglahong parang nanakaw. Sa paniniwala ng mga mapamahiin, hindi iyon trophy, kundi gamit ritual. Mga bagay na nag-uugnay sa kaluluwa, sa isang layunin, o alay sa kung anong tinawag. Ang quarry, hindi lamang lugar ng kamatayan, kundi entablado. At ang mga nawawalang gamit, patunay na hindi pa tapos ang palabas. Para sa pamilyang Chong, ang ulap ng hinala at pangamba ang naging pinakamalaking balakid. Sa halip na yakap ng komunidad, bumulong ito laban sa kanila. Umiwas ang kaibigan, bumaba ang boses ng kapitbahay. Sa gabi sa lamay, may nagsasabing may marahang bulong mula sa kalye, ngunit walang makita kung sino. Kaya ang unang komplikasyon, hindi lamang krimen, kundi ayaw pumasok ang kwento sa hangganan ng batas. Mga bakas ng ritual, tahimik na prosesyon, mga bagay na nawala, at ang bulong na may tali ang pamilya sa hindi nakikita. Lahat ito'y naghatid sa espasyong kapos ang paliwanag. At kahit pa itinaob ng pulisya bilang pamahiin, iba ang alam ng Cebu. Lumaki sila sa mga kwentong, ang anino'y may dalang salita, ang quarry ay higit sa bato, at ang trahedya ay may marka ng mas luma pa sa krimen. Hindi lamang pagpatay ang nangyari. Isa itong hudyat, isang alon na tumuturo sa puwersang lagpas sa kamay ng tao. Ilang buwan ang lumipas, hindi humupa ang bigat. Sa halip na matapos sa hatol, lalo pang kumapal ang ulap. Ang ikalawang kakaibang pangyayari, sumulpot di kalayuan matapos ang libing. Sa gabi, may maliliit na grupo raw na nagtitipon malapit sa quarry. Hindi pulis, hindi nakikiramay. Mga figurang may talukbong o belo, nakapila sa bilog. May kislap ng apoy, may mga baston na may marka, may mababang awit na sinasayaw ng hangin. Kapag lalapitan, natutunaw ang pagtitipon at natitira ang bakas ng sunog at tinunaw na kandila. Para sa marami, patunay iyon. Hindi iniwan ang lugar, kundi ipinagpapatuloy. Sumulpot naman ang kontratauhan, isang paring lantad at galit. Hayagang tinuligsa ang mga tsismis. Idineklara niyang biktima ang magkapatid, hindi sakripisyo, at ang mga tsismis ay sagabal sa hustisya. Ngunit lalo lamang itong nagpasiklab. Sa kanyang simbahan, may di inaasahang pangyayari. Namamatay ang kandila sa misa. Gumagalaw ang anino sa altar. At minsan, habang panalangin para sa magkapatid, sumara ang mga pinto ng malakas at nabasag ang bintana. Iginiit niyang aksidente. Simoy ng hangin. Ngunit bumulong ang kongregasyon. May naantig sa kanyang pagtanggi. Samantala, tumanggap ng mga babala ang pamilyang Chong. Mga liham na walang pirma. Gusgusin ang sulat. Iisa ang parirala sa ilan. Hindi pa bayad ang utang. Sa iba, mga guhit ng bilugang figura na may X, sinadiwala sa X sa mukha. Walang nakaalam kung sino ang naghatid. Itinuring ng pulis na pang-aasar. Ngunit umiwas ang pamilya. Iniwasan ng publiko. May kapitbahay na nagsasabing sa hating gabi, naglalakad ang mga magulang sa labas. Pabulong na usapan. May lumabas ding saksi, dating kasambahay. Ikinuwento niya ang mga bisitang dumarating 10 oras. Mga estrangherong tahimik na bumabalik-balik, umaalis na may bitbit na balot. May insenso sa alanganing oras.
at ritmikong katok na tumatagal. Noon daw, di niya naintindihan. Ngunit ngayon, naniniwalang may mas luma at lihim na gawi sa loob ng bahay. Wala pa ring matibay na ebidensya, pawang marupok na piraso. Ngunit kapag pinagsama, malinaw ang larawang hindi na kayang takpan. Hindi lamang tungkol sa dalawang pinaslang na dalaga ang kaso. Tungkol ito sa pamilyang nabalutan ng anino, nahati sa opisyal na salaysay at sa di-opisyal na paniniwala na ang kamatayan ay bahagi ng ritual, utang o alay at hindi pa tapos ang kapit. Sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik sa araw ang kwari, ngunit humihinga sa gabi. May mga driver na nanumpang may dalawang figura sa gilid, mga dalaga. Punit ang damit, malabo ang muka. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Tila naghihintay. Naghihintay na may makakilala. Naghihintay na may magtanong kung ano ang tunay na nangyari sa Cebu noong 1997. Ganap na ang eskalasyon. Ang dapat ay saradong kaso ay sugat na di nahihilom. Puno ng bisyon, babala at bulong ng puwersang di matatawagan sa pangalan. At wala pa ring sagot, tanging mas dumidilim na tanong. Dumating ang sagupaan sa katahimikan ng mga taon, hindi sa korte o tiyaryo. Isang maliit na grupo ng lokal. Mausisa at mapurol ang takot ang nagpasya. Lumaki sila sa bulong. Aktibo pa rin ang kwari sa gabi. May gumagalaw. Minsan nagpapakita ang magkapatid. Isang maalinsangang gabi, nagdala sila ng flashlight at naglakad. Ang natuklasan, ikinatakbo nila at ikinuwento lamang ng pira-piraso. Una nilang napansin ang hangin. Bigat na parabang bawat hingay may hadlang. Nagkislap ang mga flashlight, bago at fully charged. Ngunit humina ang ilaw, hindi tumagos sa dilim. Kakaiba ang katahimikan. Walang kuliglig, walang dahong kumakaluskos. Tanging alingaw-ngaw ng sarili nilang galaw. Sumunod ang tunog, mababa, ritmiko, parang tambol sa malayo. Sa unay, inakalang makina sa lungsod, ngunit malayo ang kwari. Parang nanggagaling sa bato mismo, pumipintig sa lupa. Habang lumalapit, nagbago ang ritmo. Naging tila chanting. Hindi malakas, hindi malinaw. Ngunit patong-patong na boses sa ilalim. At sa kanila nakita. Mga bilog na iginuhit sa lupa. Mga bahid ng sunog kung saan may apoy. May sariwa pa, mainit ang abo. Sa gitna ng isang bilog, isang punit na piraso ng damit. Isang blusang pang uniforme, marahil. Nakapaligid, kalahating tuunaw na kandila. Bago pa sila umurong, lumakas ang awit. At ngayon, hindi na mula sa ilalim ng lupa, kundi mula sa pader ng kwari. Para bang natutong magsalita ang bato. Namatay ang mga flashlight at lumubog sila sa ganap na dilim. May sumigaw ng may lumitaw na mga figura sa gilid ng bilog. Malalabong anino ng mga babae. Gusot ang buhok, nakalubog sa anino ang muka. Gumagalaw silang parang dumudulas, kalahating malinaw. Ngunit di matatawaran ang presensya. Nang tumalikod sila, hindi na bakante ang daanan. May mga figurang may talukbong sa bungad. Tahimik, hindi gumagalaw, nakaharang. Kapag tinititigan, parang naglalaho, ngunit sapat upang daluyan ng sindak. Sumirit ang chanting, halos sigaw, patong-patong hanggang hindi na matitiis. Hindi ito awit, hindi dasal. Utos. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaki sa grupo na nanumpang may boses ng babae na bumiyak sa ingay. Tulungan ninyo kami. Dalawang salita. Matalas, hapis. Ngunit paglingon niya, nawala ang figura sa dilim. Nakatakas sila, hindi tinutugis ng paa, kundi ng pakiramdam na may mga matang sumusunog sa likuran. Pagdating sa liwanag ng lungsod, huminto ang kanilang relo. Oras ang lumipas, pakiramdam nila'y minuto. Ubos ang baterya ng flashlight. Wala nang bumalik. Kumalat ang kwento sa pabulong. May tumawa, kabataan lang natakutin ang sarili. May kumilalang pamilyarang pattern. Matagal ng luna ng ritual ang kwari.
Ang mga figura, chanting, bilog, hindi bago. Pagpapatuloy lamang para sa pamilya, panibagong dago. Muling sumiklab ang bulong na hindi lamang krimen ang nangyari. May markang inilagay, inialay o naitali ang magkapatid. Para sa komunidad, kumpirmasyon, hindi pa tapos ang kaso. Hindi ito tungkol sa mga akusado sa korte, kundi sa sugat na di naghihilom, ritual na patuloy. At sa mga tumayo sa quarry gabing iyon, wala nang tanong kung may nangyayari. May naninirahan doon, nakatali sa lugar, umuulit. Ang tanong na lamang, ang boses ba'y tunay, nasa magkapatid? O isang bagay na gumagamit ng kanilang tinig upang makaakit ng iba sa bilog? Ang revelation sa trahedya ay hindi mula sa hukuman, matagal nang may hatol, kundi mula sa mga kwentong kumapit sa pamilya at sa quarry. Hindi nito isinara ang kaso, ngunit pinago ang lente. Nagsimula sa lumang salaysay ng matatanda sa mga kalapit barangay. Bago pa ipinanganak ang magkapatid, kinatatakutan na ang quarry, lunan ng mga panata, mga lihim na ritual ng mga sektang naniniwalang dugo, ang tanging tunay na alay. Unay mga hayop, sa desperasyon, tao, nakalimbag daw sa lupa ang marka, gutom na di nasisiyahan. Kaya nang matagpuan ang mga bangkay noong 1997, marami ang nanahimik na naniwalang nag-ani lamang muli ang quarry. May kumalat ding dokumento, paikot-ikot sa iilang periodista at mananaliksik. Nagmumungkahing may ugnay ang pamilya sa underground na mga grupo, halo ng Katolisismo at mas esoterikong gawi. Mga pulong sa saradong pinto, alay panata. Walang ganap na pruweba, ngunit tugma sa sinabi ng kasambahay. Gabing bisita, insenso, ritmikong katok. Kung totoo, nababalangkas ang trahedya. Hindi basta pinili ang magkapatid. Nakatali na sila sa mga koneksyon. Pinakakakaiba ang salaysay ng dating trabahador sa quarry, matanda na nagsabing inupahan silang linisin ang lugar mga taon bago ang trahedya. Natuklasan daw nilang may ukit sa bato mismo, mga bilog na may krus, mga tatluhang sulok na paikot. Noon, inisip niyang vandalism lang. Ngunit nang ipakita sa kanya ang mga diagram ng ritual, napatda, halos kapareho. Para sa kanya, hindi tsamba ang nangyari. Matagal nang inihanda ang lugar para sa ritual na humihingi ng dugo. Muli, nagkasilbi ang maliliit na detalye. Ang nawawalang personal na gamit, hindi trophy, kundi token, para sa seremonya. Ang prosesyon sa likod na kalsada, ang kislap sa gabi, ang bakas ng sunog at wax, hindi iisang sandali ng karahasan, kundi bahagi ng pagpapatuloy. At nariyan ang mga liham. Hindi pa bayad ang utang. Kung random ang krimen, bakit ganoon? Ngunit kung may panata, madaling maunawaan, hindi pa sapat ang kabayaran. Para sa mga naniniwala sa mas madilim na bersiyon, wasak ang kalooban, ang magkapatid ay hindi lamang biktima, kundi di sinasadyang kabahagi ng mas malaking kalakalan, nakamarka ng ugnay at panatang hindi nila pinili. Hindi ito natatapos sa korte. Bahagi ito ng kadena, paatras at pasulong sa oras. At gayon, kahit sa lahat ng ito, mailap ang katiyakan. Totoo ba ang ugnay o biktima sila ng takot ng syudad? Totoo ba ang ritual o katang-isip ng komunidad na naghahanap ng dahilan? Walang makapagsabi. Tiyak lang na ayaw mamatay ng kaso. Bawat revelation ay hinihila ang salaysay, palayo sa hangganan ng krimen at parusa, papasok sa larangan ng ritual at paghon. Hindi na simpleng crime scene ang quarry, isang entablado. Matagal nang markado bago dumating ang magkapatid. Hindi na lamang biktima ang pamilya, kundi mga figurang nabitag sa sapot ng bulong, habang buhay na nakadikit ang pangalan sa hindi nakikita. Bahagyang resolusyon, hindi random ang trahedya. May bigat ng ritual, panata, utang na hindi pa bayad, hindi katapusan ng pagpatay,
pagpapatuloy lamang ng mas luma. At sa pagkaunawang iyon, nabaligtad ang lahat. Ang mga boses sa kwari, ang mga aninong lumilitaw sa dilim, ang katahimikan ng pamilya pagkalipas ng taon. Hindi na lamang usapin ng hustisya, kundi pamana. Sugat na hindi magsasara dahil hindi naman talaga itinakdang maghilom. Sa mga sumunod na taon, hindi na iniwan ng trahedya ang Cebu. Opisyal, tapos ang kaso. May sala, may hatol. Sa labas ng record, nananatiling walang pumapasok sa quarry sa gabi. May driver na nakakita ng kislap ng apoy, mga aninong umiikot. May nagsasabing may marahang iyak ng dalaga sa malayo, ngunit naglalaho kapag huminto ang makina. Umaside ang pamilya sa publiko, ngunit dumikit sa kanila ang bulong na parang pangalawang balat. Huminto ang mga liham, ngunit hindi ang takot. May nagsasabing kahit makalipas ang taon, kumikislap ang bintana ng kanilang bahay sa hating gabi, parang kandila. Bagamat itinatanggi nila iyon. At heto ang huling baluktot. May kumpanyang konstruksyon ang nagtangkang bilhin ang quarry. Plano sanang i-develop. Dumating ang mga surveyor. Ngunit hindi nagtagal. Nasisira ang makina ng walang dahilan. Umiikot ang kompas. Nalalagas ang baterya sa ilang minuto. May lalaking namutla at nagsabing may nakita siyang dalawang dalaga sa gilid ng hukay. Malabo ang mukha, punit ang damit. Nakatingin sa kanya, hindi galit, kundi parang may inaasahan. Inabandona ang proyekto. Ngayon, bakante ang quarry. Basag ang bato. Nakakalat ang mga piraso ng wax at gusot na tela. Walang nagbabantay, ngunit walang naglalakas. Pumasok sa dilim. At nananatili ang kwento, lalo pang bumibigat sa bawat pag-uulit. Biktima ba ng halimaw na krimen ang magkapatid? O di sinasadyang alay sa mas luma? Tapat bang nagdalamhati ang pamilya? O nakatali sa utang na hindi nakikita? Nananatiling nakalibing ang sagot sa quarry, naghihintay sa katahimikan. At kung hindi pa bayad ang utang, marahil hanggang ngayon hindi pa rin. Sana'y nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito. Kung nag-enjoy kayo at gusto ninyong makinig pa, mag-subscribe at iyon ang notifications. Halos araw-araw akong nag-a-upload. Ingat at naway nasa mabuti kayong kalagayan.